Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope With Me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, nga ni-navigate an ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga dila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala, o sa mga may ginpipinsar nga problema, o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi an Cope With Me para updan ka. Remember, waray problema nga dako, kung nato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga mayada mga tawo, nga dala permi na mamati, ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, nganupod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinila sa Cope With Me. Aton oras, 3 minutos sa naglabay sa alas 3. Hello beautiful souls and welcome back sa Cope With Me. I'm your on-air companion, Suzette Pretencio. Kaupod niyo permi sa journey called life. Ngan kaupod naton sa Master Control si Ramon at Parito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Maupay nga kulop sa iyong atanan, maupay nga Miyerkules sa nga tanan nga namamati sa aton yan na sa radyo, ngan mga namamati og naghihiling yan na sa aton mga social media accounts sa Facebook at Radyo Pilipinas Calbayog, ngan sa aton YouTube at Radyo Pilipinas Calbayog. Yes, again, welcome back sa ating programa Cope With Me. Nga na kita sa ika-3 San Setyembre, diba? Kadalilasan panahon, kabot nga na San Simana. And hopefully, an iyo Monday and Tuesday, naging smooth sailing, medyo gutay lang stress. Pero kung medyo stress lagi hapon, kamo hangtad yan na, since Cope With Me man, nagpapahinomdom kami sa iyo na
This is the time for you to relax, huminga-hinga, anay, mag-take a little break, sa iyo kabisihan, sa iyo kakurulpon. Anyway, para maka-break kita, para makahinga-hinga kita, makarelax kita, adi na naton Cope With Me habits, tekangan naton sa aton meditation, ipi yung mga mata, i-relax sa niyo pinsar ngan ani iyo kasing-kasing ngan pag-focus ka mo sa pagpamati sa giya sa aton sa Department of Health para sa aton 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga na malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakakadistract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, tadto naton 3-minute mindful breathing tikang sa Department of Health. Ngan sa pagkayana, kadi naman kita sa aton ikaduha nga Cope With Me habit. An aton ikaduha nga Cope With Me habit, aton sudlo naton kalugaringon, pakaenhan naton kalugaringon, tara mag-journal kita. Ngan para sa aton journaling prompt, yan nga kulop sa Miyerkules, anaton pa kay Ana. If your future self could whisper one warning, what would it be? Utrohon ta, if your future self could whisper one warning, what would it be? So, kung makakaya, nga makakampag niyo yung future self, daw lang niya ihuhuring warning
sa iyo. So ini nga aton journaling prompt aghat kita sini nga gamiton an aton imahinasyon, diba? Aton i-imagine an aton future self nga siguro an aton future self mas wiser, someone that who has already lived through the consequences sa mga decision mo sa pagkayana, So, ang ideya saan sini nga whispered warning, ini nagre-representa la ini, saan ito nga gentle pero meaningful nga advice tikang sa aton future self, tikang mismo sa aton kalugaringon, nga kundiin, siguro ni nga advice, or a gentle warning is that something that our future self would want to pay attention before it's too late. So, ang pagpangmalandong sa sini nga aton journaling prompt, sa sini nga whispered warning, ini nakakabulig nga aton makita o ma-anticipate naton ang mga siguro posible nga mga regrets sa future, nga aton ma-reconsider ang aton mga prioridad sa pagkayanano o aton mga priorities nga diri na naton napapansin, di ba bagan, diri na gud siya priority kay iba na naging priority, nga nanineglect na naton, napapabayan na naton, iton nga mga pipira nga mga priorities. And also for us to make mga mindful decisions sa aton present moment so that in the future mas malilikyan naton an aton regret, malilikyan an iton nga siguro mali nga mga decision. So anini nga aton journaling prompt, ginimbitahan kita sini to really pinsaron naton an area sa aton kinabuhi, siguro aton health, an oras, our relationship that we have with other people or career, nga ini ginpapakainhan kita nga kung ba ang mga actions yan na nga aton pwede mahimo that could either protect or harm an aton kabubuwason. So for instance, for example, siguro iyo ma-imagine nga niyo future self in nag-warning sa iyo, gisingan ka nga ayaw pa ba an iyo health, diba? Or siguro an iya whispered warning is about to make time sa mga tao nga iyo ginihigugma, or about pag-undang sa masyado pag-overthink, stop worrying about what the future holds or about what other people might think, So iba-iba ang mga warning sa aton future self, syempre iba-iba sa kada usa, diri man kita puro paprehas. But ultimately an ini nga aton journaling prompt, ini nga aton pakayana, of course diri ini aton pag-predict sa future, This is not about predicting the future kay diri man naton iton mahihimo, but really it is about tapping the wisdom nga may ada na kita, ada na mismo sa sulod sa aton kalugaringon, and use iton nga wisdom nga para magiya naton an aton present self pakadto sa mas maupay nga dalan, pakadto sa mas maupay nga kabubuwason, diba? Kaya ako natuda nga kita nga tanan, we have that inner wisdom, we have that inner guidance nga aada sa sulod sa aton kalugaringon nga kinahanglan naton pukawon danay. And so shiny and aton goal sa sini nga aton journaling prompt yan ang kulob to wake that inner wisdom, that wiser future version of yourself nga magahatag sa imo sa wisdom for you to have lesser regrets probably, and also to have better path, better future. So trohon naton journaling prompt yan nga kulop, if your future self could whisper one warning, what would it be? Aton oras 13 minutos sa naglabay sa alas 3, mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG 882 AM.
tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Aton oras, 16 minutos sa naglabay sa alas 3, kamuin padayon nga namamati sa Cope With Me, your go-to radio show for navigating life stress. Ngan sa pagpadayon sa naton pagrestoryahay yan ang akulop aton pagaharampangan usa nga butang or an rason kay nano nga bagan feeling naton we are still stuck or we are not healed we are not yet healing despite the fact nga we are all doing the right things. Iton ba nga feeling you are doing the right things to heal your wounded past or to heal your trauma, pero despite of that bagan stuck kalagi hapon you don't feel that you are on the pathway towards healing. Ito nga nakikihampang ka man sa imo kasangkayan, 'di ba? Or ang iba nga ni sa iyo nagte-therapy pa, but still somehow you are stuck and you are trying, yes, but feeling niyo feeling bagan iton nga progress iton in bagan non-existent o very very slow nga kundiin bagan makuri niton nga pag-hope nga kamo in mag-heal pa. So asya natin paghaharampangan what keeps us stuck what keeps us from truly healing despite that we are doing all the right things. So aton pagharampangan an ini nga invisible wall nga akon gintatawag because sometimes man God and healing it feels impossible because it is not a linear pathway damo siya paliko-liko, damo mga stopover nga danay makuri man God talaga nga makitaan nga kamo in mag-heal pasan kung nano man aniyo gintadara sayo kinabuhi yan but the barrier diri about an effort, so don't criticize yourself, diba nga ginhimo na niyon nga tanan pero waray lagi hapon nga bagan feeling niyo useless lang nga tanan, useless la nga tanan nga effort nga iyo ginbubuhat but maybe the barrier is about perspective and imula perspektibo. Because when we assume nga we already know what we are doing, we already know who we are o kung nano ang problema, di ba? Danay, we stop being curious sa aton kalugaringon. Kaya antigon na kata, di ba? And sometimes nga niniba na siring nga, di rin na magpapatherapy because they know already kung nano iton nga mga trauma, nano iton nga mga childhood wounds, And I have know some people nga may adasan sa nga perspective and even I, sad to. So, kadyan akong perspective, like, nano pa man ang rason, antigon na kanok because I am very self-aware. I already know
kundiin ini nga trauma nagteka nga what part sa akong childhood. But that is one of the problem, again, because when we think that we already know who we are, kung ano ang problema, we stop exploring, we stop getting curious, and ang healing kinahanglan sana ang curiosity, So think of it like this, 'di ba? Kay kung nakadto kita sa doktor, 'di ba, nagpapa-check up kita, tapos iyo pinsar kung man lain niya sakit la sa ulo, headache la, 'di ba? Headache la ni because kulang sa katurog, kulang pag-inom sa tubig, ito lang yung pinsar. So when nag-aaraw sa ibang mga test, so siguro iba sa iyo ma-refuse, 'di ba? No, warang di mo kinaman kinahanglan pa sa nga simple man lain ni nga headache, simple man lain ni nga sakit sa ulo, 'di ba? And so we ginuulangan naton ang aton kalugaringon nga magkamayada sa real diagnosis. So aton pagharampangan ini nga mga blind spots nga pwede makadelatar para sa aton pakadto sa healing, sa aton healing path. So adin mga pipira nga mental blind spots nga hopefully makabulig sa iyo, especially to those who are really doing their best nga i-heal an ira kalugaringon, but feeling like they are stuck. So una is an overconfidence sa self-knowledge. So asya ni kanina anakon pahapyaw nga ginpahayag, adto nga kung confident ka na, and you already think that you know who you are, then you stop being curious, So, antigo ka na kay nano ang rason sa imo mga trauma, imo childhood wounds, imo mga behaviors, toxic behaviors. And so, you don't explore yourself. And siguro ungo diton, pero diri iton an whole truth about yourself, And when we decide to quickly, kay kun antigo na kita kung sino kita, we decide to quickly that we know the answer already, aton ginuundang naton na naton kalugaringon nga pakaenhan naton ang naton kalugaringon liwat sa mga mas hilarom pa nga mga questions, and healing, not only that it requires curiosity, but it requires layers, sometimes an aton pinsar nga asya na root sa aton mga kasakitan, sa aton wounds, is actually just a surface, because sometimes we can be really too narrow, diri lang naton napapansin, pero we can be really too narrow in our perspective. Panduha is an aton pag cling to one method la. So for example, baga nag-workout na sa iyon pag journal. So although ito nakakabulig or meditation or siguro prayer, although nakakabulig na iton, pero diri sa nga tanan nga mga issue, diba? So iba-iba nga mga issue, iba-iba siguro nga mga pamaagi. So for example na lang kung may rubat sa iyo panimalay, diba? Tapos an iula gingagamit to fix the everything nga rubat sa iyo panimalay, singunta nala martilyo, nga tanan nga mga robot ito gigagamitan niyo sa martilyo, diba? And so I don't think that it will help, sometimes, diba, sa ibang mga issue mas napapa-worsen lalugod sa na problem, So that is the same with healing, and that is the same with facing different issues, or wounds sa aton kinabuhi, diba? And healing, it really asks us nga mag-diversify kita, i-explore naton ang different avenues, different ways for us to truly heal, and for us to really get to the root cause sa aton mga issues, sa aton mga wounds, So kung magre-rely lang kita sa usa lang nga tool, usa lang nga pamaagi, we might miss out ang iba pa nga mga tools nga makakabulig liwat sa aton. So maybe journaling nakakabulig, but maybe try to venture out. Siguro kung journaling, yes, feeling niyo nakakabulig, pero you still feel stuck, diba? So maybe diri good siya in very effective. So maybe branch out, ada ng counseling, or kung diri nakabulig ang counseling, diba? Kung ikaw, you are
under therapy na already or counseling, but you're not exercising or pag-journal or meditation, maybe try to branch out liwat santo pa nga iba nga mga pamaagi. Usa pa nga mental blind spot and avoidance disguised as healing. So ini very sneaky ini siya and most of the times man god ginsisigan naton kalugaringon nga I'm working on it. Diba? If we have issues, kung papakainhan kita sa iba nga mga tao, kumusta nan ini, diba? Sometimes we say nga, I'm working on it, adak sa proseso, ginaayos ko ang nga tanan. But sometimes, what we are really doing is circling around that issue, or around that pain. So, for example, ini because nahinaboy ni Tanay sa akon because I am journaling that I sometimes write akon mga concerns or worries or issues sa akon journal, and I feel like I am doing something about it because ginpaproseso ko kuno iton. But then looking back sa akon mga previous journals, damo nga mga instances nga paulit-ulit lang nga yan so sa itong issue waray progress and I have not realized that So, na-realize ko na ito sa nag-look back na nagbasa ko through sa akon mga previous journals. And so, sometimes, that's what we do. We feel like we are working on it, but we're just circling around the pain, around the issues, and that iton, diri naton na hahatagan na naton kalugaringon to do some actions nga talaga man good ungod nga makakabulig sa aton. So, ginilikyan talano, seems like di rin natin ginilikyan because we are facing it head on, but the fact that we are not doing something to really address the issue is for me avoidance na siya. So asya avoidance disguised as healing. And usa pa nga mental blind spot is an fear of change. So ito naton kahadlok danay nga may magbabago magbabago ang mga nakapalibot sa ato na naton environment o mismo kita magbabago kita. But asya man gud ini ang beauty sa healing healing means growth, and growth means changing some things and becoming different becoming a different version of yourself. A new version nga mas marigon, mas madasig and if change is good, sometimes it can be scary because familiar na kita sa medyo di rin mo pa if you live in an environment nga kundiin you are exposed to certain mga maglain nga mga butang. When you venture out sa mas maupay nga environment, it can be scary because anaton lawas ginpapamiling kasi kung unfamiliar sa aton. And so that's why if you live in an unstable environment and you see or you are put in a situation nga mas stable an environment, relationships with other people it can be scary, and sometimes that is the reason why some people self-sabotage iton nga mga relasyon environments that nakakabulig sa era, diba? Because diri iton ang nakasanayan. So paano ba to cope with this naton pwede mahimo for when we feel like an healing isn't happening, and how to cope with all of those mental blind spots nga akon ginsereng kanina. Una is pwede naton ma-practice ang beginner's mindset aton i-approach ang healing nga bagala kataan mga estudyante, dire kita mga expert. So dire naton pinsaron na naton kalugarin nga expert na kitasan aton kalugaringon So pakainan naton aton kalugaringon, diba? Bagasan beginner, bagasan estudyante nga waray pa kamuwang-muwang, diba? Gutay palaan ideya. So pakainan naton kalugaringon nanobaan waray ko pa napansin or nano ba pwede ko pa mahimo, diba? Iton nga beginner's mindset makakabulig iton para ma-uncover naton mga hidden assumptions nga we can uncover other truths about ourselves. Panduha is invite outside perspective. So dire kita magrelahila san aton kalugaringon nga perspektibo sometimes aton mga close friends closest friends naton mga
mentors, kung may ka mo counselors, diba? Mental health professionals, iton sira in makakahatag sa perspektibo nga diri naton nakikita danay, diba? Kasi kung ani kanina, we can be too narrow sometimes talaga in our perspective. So, what feels normal to you, it can be the very thing that is keeping you stuck. And so, because it is normal na para sa imo nga perspektibo, diri mo nakikitan nga asya ngayon ito na nakakaulang san imo healing, So, invite other people's perspective, diba? Let someone trustworthy nga ipakita sa imo ang mga butang nga medyo diri mo pa nakikita, o diri mo nakikita nga nakakaulang sa imo healing. Ngano sa pa is to switch up an methods, Sa ring ko nga ni kanina, an healing, it requires us to diversify, So, an healing, it thrives on variety. So, kung kamo sige la pagpara journal, pero bagan waray man, nahihitabo. Oo. So, maybe try other things, exercise naman, walking naman, meditation, kung diri ka mo nagme-meditate, kung diri nagta-therapy, pwede magpa-therapy, so that iton, mahatagan mo imong kalugaringon permission nga mag-experiment san iba nga mga butang kay and healing, waray man iton one size fits all. So, waray iton one fixed formula, and it's really about finding what works best for you. And usa pa nga pwede naton mahimo is aton undangon iton nga fixing mindset. So nano ba ini nga fixing mindset? Iton nga mindset nga ginpa-pressure ta naton kalugaringon to fix ourselves, iton nga aton mga wants or aton mga flaws, because sometimes the harder nga aton karuyag nga bagan i-fix aton kalugaringon, papayon aton kalugaringon, the more that we do that, the more broken that we feel because we can't hold up sa expectation nga ginbutang naton mismo sa aton kalugaringon. So instead pero may pagpakiana mo sa imong kalugaringon, panano ko ba mapapayahon kalugaringon? How do I fix myself? How do I heal myself? Why not simply ask yourself, how do you sit with the emotions? How do you simply be with those pains for a brief moment? Kay sitting with the pain, instead of rushing to erase it, or instead of rushing to immediately bagan fix it, or again to erase it, it allows you nga proseso mo, ani mo ginaagian, and it allows you to soften those wounds and eventually transform those wounds sa ungod nga healing. Nga lastly is to notice the resistance, So, imo man ito mapapansin, diba, kung may eda ka mo mga topic nga bagan iyo ginlilikyan, diba, o a memory nga iyo bagan ginlilikyan, diba, o feeling karoy niyo baliwara la, kung may daton mga certain nga mga sugad siya nga moments or instances, that you don't want to give notice to it, that's actually the direction, or bagan that's the sign nga kinahangilan mo iton hatagan attention. So for example, diba, halimbawa a feeling came up nga bagan siguro a feeling of isolation or desolation, and instead of facing that head on, diba, nagdodom scroll na laan, diba, you are trying to distract yourself. But why not, sa pipera lang ang mga moments kung nagkakama pa iton nga feeling or iton nga memory, instead of running from it, instead of resisting it, why not approach it with curiosity, and sit with it and gently, iton nga naguulang, iton nga doorway nga naguulang sa healing, iton nga wall nga naguulang sa healing, it can be a doorway towards healing. So asya to ang pipirala nga mga tip nga akon maihatag sa iyo, for when you feel like healing isn't happening, and when you are someone nga ada san nga proseso, and you are someone nga ada san nga takna, nga
you feel like you are doing all the right thing but not getting anywhere, maybe it's not about trying harder, it's about really looking deeper, and giving grace sa imo kalugaringon and gently exploring iba pa nga mga pamaagi. Siya ko nga ni kanina, ang healing, direton siya linear, direton siya one straight pathway. Damo iton siya paliko-liko, damo siya stopover, and definitely, ang healing, it's not about checking the boxes, checking off the boxes, there is siya to-do list nga pagtapos mo na dihimuon, next step ka na dayon, dire ka na mabalik. Sometimes mabalik ka pa. And actually nanggin sering sa aton ni Doc Offie sa aton mga episodes with her, that sometimes we go back to step 1, miskin na doon nakata sa step 5, because that is healing, and that is just part of the process. So healing, it's about curiosity, it's about openness, patience, and courage. So, antes ko tapuson, naniningaton segment, karoy ko kang bilinan, sa sininga thought that sometimes the key is not more effort, but more honesty sa iyo kalugaringon. So, salamat, sa pagpamati sa siningaton segment. And, aton oras, 25 minutos nala ang nagpapabilin antes magalas 4. Aton pagsusundon na naton mga good news pagkatapos la san pipera nga mga pahinomdom. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Aton oras, 22 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4
Kamo in padayon nga namamati sa Cope With Me dinila sa aton istasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkayana mag-good vibes naman kita san pipera nga mga good news. Radyo Pilipinas Report. Para sa aton siyahan nga maupay nga balita, Manila Declaration gindeklara para sa mas makusog nga proteksyon sa mga seafarers. Usa nga milestone declaration para sa mas marigon nga proteksyon ngan kaupayan sa mga seafarers ang gindeklarar sa international conference nga gindumara sa Philippine government sa Manila. Ang Manila Declaration on Seafarers Human Rights, Safety and Well-being naglalakip sa 8 nga panuyo sugad sa pag-uphold sa human rights, pagpatuman sa Maritime Labor Convention, pagpauswag sa crisis preparedness, ngan pagrespeto sa katungod sa seafarers nga diri pumalawod sa high-risk areas. Lakip liwat dinhi ang women empowerment, just transition sa digitalization ngan decarbonization ngan international cooperation sa maritime education. Napulo na nga nasod upod ang Pilipinas ang nag-endorso sa deklarasyon. Gindumara ang forum tikang Setyembre 1 kutob 3 nga nagdadara sa sobra 200 nga delegado tikang sa 40 nga nasod. Sa pahayag ginpasabot ni Philippine UN Representative Carlos Soreta nga ang deklarasyon usa nga forward-looking nga petad base masiguro ang kaupayan sa mga marino sa bag-o nga panahon. Dugang panaton nga good news, Department of Social Welfare and Development o DSWD nagdugang social workers para sa mas paspas nga serbisyo sa AX. Nag-deploy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD san mas damo nga social workers ngan support staff sa bag-o nga processing center para sa assistance to individuals in crisis situation o AX program. Ang sentro nga gindara tikang sa batasan ngadto sa Commonwealth Satellite Office sa Paragon Place, Quezon City, nakakahatag yan na sa mas komportable ngan accessible nga serbisyo para sa mga benepisyaryo. Sumalakan Assistant Secretary Juan Carlo Marquez, kaya nasan bago nga opisina mag-akomodar sa 1,000 katawo sa usa ka takna. Ngan ginpahimintang liwat nga ang proseso tikang sa 5 ngadto sa tulo nga pitad, pagkuha sa queue number, interview nga assessment ngan pag-release san bulig. Ini nga mga pitad inbahin san direktiba ni Secretary Rex Gatchalian basi mas mapapaspas ngan mas humanly ang pagserbisyo sa mga Pilipino nga adton sa krisis. Dugang panaton nga good news, ASEAN investments sa Pilipinas umabot na sa 250 billion pesos tikang tuig 2020. Nagpabilin nga marigon ang pamuhunan sa nasod matikang sa mga kasapi sa nasihan nga umabot na sa 250 billion pesos tikang tuig 2020 sumala sa Board of Investments o BOI. Pinakadako nga bahin matikang sa Singapore nga may 246 billion pesos, ginsundan sa Thailand 4.34 billion pesos, Malaysia sa 1.7 billion pesos, ngan Indonesia sa 12.27 million pesos. Kadakan sa pamuhunan ginbutang sa Information and Communications nga sektor nga may adasan 169.59 billion pesos, Power Renewable Energy nga may adasan 74.20 billion pesos ngan ginbutang liwat sa Manufacturing Support Services ngan Agrikultura. Ginlalauman nga ini nga mga proyekto maghahatag san sobra 15,000 nga bago nga trabaho tubtob Hulyo sa masunod nga tuig. Sumalasan DTI nagpapakita ini san pagtapod sa mga ASEAN investors sa Pilipinas como usa nga lugar para sa negosyo ngan pagtubo sa ekonomiya. Dugang panaton nga maupay nga balita, mas sobra 1,300 nga NPA rebels nga supporters neutralized na sa Enero tubtob Agosto sumalasan AFP. Iginpahayag sa Armed Forces of the Philippines o AFP
nga sobra 1,300 nga NPA rebels nga supporters at na-neutralize tikang Enero 1 tubtob Agosto 28 san presente nga tuig 2025. Sa kabugusan, 1,163 ang nag-surrender, 77 ang nadakop, samtang 95 ang napatay. Nakumpiska o again surrender naman ang 760 nga armas, ngan 360 nga anti-personal mines, samtang 107 nga kampo san NPA ang nakuha san militar. Sumalakan Colonel Francil Margaret Padilla, nagpapakita inisan padayon nga pressure kontra sa mga rebelde. Ginsaluduhan naman sa gobyerno ang mga nagsurrender ngan ginpasabot nga may sira access sa socio-economic projects ngan amnesty program basar sa Proclamation number 404. Dugang panaton nga good news, OCD ngan Operation Blessing Foundation nagbubligay para sa disaster preparedness response. Nagtikang san bago nga kooperasyon ang Office of Civil Defense o OCD ngan Operation Blessing Foundation Philippines Incorporated o OBFPI basi mas mapakusog ang disaster preparedness response ngan recovery sa bugos nga nasod. Ginpermahan ini pinaagi sa Memorandum of Understanding o MOU sa Camp Aguinaldo nga kundiin mismo si Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros ang nagmando. Iyagin pahayag nga kinahanglan ang mas hilawig nga pakigusa sa gobyerno, pribado nga sektor ngan volunteer groups tungod kay permi nga naatubang ang Pilipinas sa bagyo, linog, baha ngan iba pa nga peligro. Pinaagisan kooperasyon, nagkasabot ang OCD ngan OBFPI sa pagburobligay sa resources, koordinadong aksyon ngan mga community-centered interventions. Ang OBFPI nga kilala sa madagmit nga humanitarian response igin presenta sa nira presidente nga si Peter Cairuz nga nagsiring nga ini nga kooperasyon magpapadali sa nira serbisyo sa mga apektado san kalamidad. Asyado ang kabagusan sa naton mga nahibilngan nga good news yan ang akolop sa Miyerkules. Anton oras 45 minutos sa naglabay sa alas 3, mabalik kita sa aton programa Cope With Me pagkatapos la sa pipira nga mga pahinumdum. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Aton oras, 47 minutos sa naglabay sa alas 3, kamo in padayon nga namamati sa Cope With Me dinhila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkayana kay Burmans naman tikangan naton ang pagpamatisan Christmas songs. Oo, adi ang kantang The Christmas Song by Nat King Cole. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carol being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to
this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna try to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Yes, Merry Christmas to you. Ano, tikang mangod talaga san aton pagsalinurog san Pasko dide sa Pilipinas. Anyway, may dakatasan mga announcement tangan mga pagpahinumdom ano nini in mahitungod san aton mga aktibidad kabahin san aton pagsalinurog san aton City Fiesta Hadang Festival sa niyan nga gabi alas 7 sa gabi sa Kako Theater ni Haga Park magkakamayada sa concert at the park nga kundiin tampok anaton mga local bands dede sa syudad ngan sa Samar. So sa mga karuyag maghiling san siningang concert o pila na kami nakadto na kam temprano sa ni Haga Park para maupayan niyo malilingkuran makikita niyo anini nga aton mga talentado nga mga local bands. Otrohon ko, antikang alas 7 sa gabi sa Kako Theater ni Haga Park. Ngan pagkabuwas, September 4, kokoronahan na ang bag-o nga Miss Hadang Festival Queen 2025. Ang Coronation Night pagdudumaraon sa Calbayog City Sports Center tikang alas 7 sa gabi. Ngan pagka September 5, magkakamayada otro sa another batch sa concert at the park featuring naman ini sa Lemongrass ngan mga local bands dito sa syudad. Tikang alas 7 sa gabi dito sa Kako Theater ni Haga Park. Ngan sa alas 6 sa Calbayog Convention Center pagdudumaraon naman ang Hermana Night. Ngan pagka September 6 adina anaton parade, civic military parade tinikang alas 7 sa kaagahon alas 7 sa aga sa Calbayog City proper. So aton la pagpahinomdom sa mga may lakat sa September 6 pag-refer ka mo sa Kako City Arts and Culture Office nga Facebook page kaya to an era ruta sa parade kay damo nga mga primera kalian pagsasaraduhan temporaryo nga pagsasaraduhan para paghatag dalan san pagdudumaraon nga parade. Ngan lain san parade pagdudumaraon liwat an hadang ritual street dancing competition at tikang naman ini alas 2 san kulop sa Calbayog City proper sa September 6 liwat ngan grand showdown sa street dance an hadang ritual street dance competition. Pagdudumaraon naman ang grand showdown sa alas 6 san gabi 6 p.m. at Calbayog City Sports Center. Ngan pagka September 7
Another concert naman, Concert at the Park featuring bluegrass ng mga local bands at 7 p.m. sa Kako Theater ni Haga Park, ngan 7 p.m. sa Calbayog City Hall Rectangle, pagdumaraon naman ang Barangay Night. Ngan pagka September 8, na naman, diri Pasko, fiesta. So, September 8, fiesta na dito sa Calbayog, maong iyon ang i-practice sa niyong mga tiyan, para daw niyo makaon, Anyway, asya daton pagpainamdom sa mga schedule sa naton mga aktibidad sa pagsalinurog sa fiesta dito sa Calbayog. Ngan, announcement tikang naman sa Department of Education o DepEd, pwede na report ang mga kaso sa panabuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline, ang telephone number 02-8632-1372, ngayon mobile number at 0945-175-9777, atrohon ko, 0945-175-9777. Ngayon pwede lawat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngayon pwede lawat ka mo mag-message sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kaya harani naman mag alas 4. Niyan nga alas 4 tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, ayaw ka mong kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa mga daan nga paligad, baldeng and drum, alulod, luho sa tuna o sa kalsada, anything and anywhere nga ginteterokan sa tubig, pwede iton maging panimalay o breeding site san kete-kete ngan lamok nga nagdadara sa dengue. Mauniyan, pamilingon naton iton, ipanlabog ngan para sa ton may mga baldeng and drum, alayo nala pagtakop sa niyo balde ngan drum. Ngan of course, samtang nagsisearch and destroy kita, ayo liwat naton kalimtan nga proteheran aton kalugaringon, magsulot sa long sleeves, long pants, ngan magbutang mosquito repellent sa exposed nga skin para diri kita makagat sa lamok. Once again, niyan nga alas 4, samtang namamati kita sa billboard, tara durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno nga na nagtatapos ang aton Wednesday edition sa naton programa. As always, nagpapahinumdum kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo perme kada alas 3 hangtod alas 4 tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control, sa Ramamonet Parito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Masunod ang news update, ngan pagkatapos, masunod naman ang iyo paborito nga programa, ang Billboard. Aton oras 3:57, salamat sa pamati. Again, this is Suzette Pretencio, kaupod niyo permi sa Journey Cold Life. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayog, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:58 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan, as shinian mga balita yan na nga oras. Tulong nga pedicab driver sa Calbayog na ipa-repair ang ira mga depadjak sa bulig san LGU. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Parito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Tulong nga pedicab drivers sa syudad sang Calbayog Samar ang benepisyaryo sa programa san LGU sa pag-repair o pagpaupay sa mga pedicab. Lakip sa mga benepisyaryo ano sa nga 57 anyos nga taga Barangay Karayman o sa nga 65 anyos nga taga Barangay Rawis o sa nga 56 anyos tikang Barangay Carmen. Pahayag nira dako nga bulig na sabi nga programa tungod sa guti ay laan iragin kikita sa kutob gabi nga pagbiyahe san pedicab diri nira mapapaupay era mga pampaserosan kun waray ini nga proyekto.
Sini nga pedicab, dinhi sila naglalaom san ira pagkukuhaan sa kada adlaw. Tikang alas 4 pala san kaagahon, nagtitikang na sila magbiyahe para kumita para sa ira pamilya. Pipira sa mga ginpaupay, mao ang rubat nga flooring san pedicab, pagbalyo sa natop, pagbutang tapaludo o rubber horn, pati naliwat ang pag-repair san kaha o iba pang nga parte san sarakyan. Lain pa sini, magkakamiada na liwat, uusa nga disenyo ang mga pedicab, koma opisyal nga uniform look san mga padjak sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, 20 nga mga parauma graduar sa Farmer Field School on Corn Production and Management. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvas. Radyo Pilipinas Report. Sa Barangay Naga, Siyudad sang Calbayog, manilampuson gaginbuhat ang closing ceremony sa Farmer Field School FFS on Corn Production and Management. Katuyuanan sa programa nga tagan sa makabagong nga kinaadman ang mga parauma para mapahitaas ang produksyon sa mais ug maparig-on ang seguridad sa pagkaon. Sa sulod sa 10-8 kasimana nga training, tikang Abril 24, kutob Setyembre 2, nahibaroan sa mga partisipante ang tama nga pagtanom, pagpatubo, pag-ataman hangtod sa pag-harvest sa tanom. Maabot 20 nga mga parauma, 15 tikang sa Barangay Naga, 3 tikang sa Barangay Kugon, ug 2 tikang sa Barangay Kariman ang nagtapos como FFS graduates ug formal nga kumpirma ni ATI RTC Region 8 Director Hazel Grace Taganas. Nagpahayag ang pipira nga graduates san era mga naging eksperyensya kundi dako ini nga bulig diri la para sa era kalugaringon nga panginabuhian kundi para luwat sa bugos nga komunidad nga naglalaom san hataas nga ani san mais. Kumabaton, ginsiguro san gobyerno nga padayon nga susuportahan ang mga sugad nga inisyatibo parte inisan mas hilawig nga pitad para sa food sufficiency ug mas marig-on nga sektor sa agrikultura. Sa katapusan, ginpakita sang programa nga kun ang kinaadman og suporta ang ipapasa sa parauma, an ani ang siguradong nga mag-uuswag ug ang bugos nga komunidad ang makakabenepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon ka mo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.